Favorite pa naman natin yan, yung mga impeachment. Paborito yan. Kasi Kasi nung, Parang teleserye. oo, talagang nasusundan. Kwento mo yung mga karanasan mo natin sa Ay, ano ba't ako lang? Ako lang ba? Hindi kasi di ba nung 2012, nung 2012, talagang ang laman ng balita, ang laman ng social media, and hindi pa masyadong... Kwento mo ano yung 2012, kaninong impeachment? Nung, Kasi mga bata pa yung nung nanonood. yumaong dating Chief Justice, si Corona. Renato Corona. So when that impeachment happened, talagang lahat ng tao nakatutok. Yun ang pinapanood, yun ang usapan sa mga kapihan, paggabi, sa barberya, lahat. At sa lamang sila ngayon, alam mo, nung panahon natin, naalala mo, the people were against us. Ayaw ng Yes. original survey. Hindi popular Hindi yung... popular ang hindi popular yung impeachment. In fact, na-realize nga, parang there's a realization na, is the president, Pinoy din, wasting political capital on this thing? Yes. Kayo, 60 or 70% yata sabi ni Barry, I think we have 79. Yeah. in favor ng Yes. impeachment. Oo. Di ba? No, they want the trial to go through. Yes. Oo, people Walang want ganun to Hindi sa naman see- natin oo. sinasabi na yung porke pabor, kampi na sa atin. Correct. So parang siguro sila, gusto lang nila marinig, ano ba yung ebidensya? Oo. Ano So ba yung parang, sinasabi ninyo? Ano ba yung sinasabi niyo? Oo, Tsaka, oo. ang tagal na nitong pinag-uusapan since 19 Congress. Oo 2 years nga, ago inabutan pa. na to ng midterm. Yes, diba? inabutan na to Oo, ng midterm. totoo, So parang ang totoo. tao gusto na magkaroon ng ending. Paano nangyari? Matundukan na to. Naalala mo yung kwento nung na-dismiss yung case ng Supreme Court. Sabi, anyan, ang feeling, pag gagawa pa kayo ng pangalawa, ang sentiment yata ng Kongreso at sa ng mga tao is, it's going to be hard. Mas mahirap yan. Kasi parang wala nang oras, yung tao sawa na dyan. So Tas parang national Makakalimutan na. Das dapat. election na. So Oo. parang in fact, wala nang interest. And nung nagbobotohan, may boto ba? Parang they were saying, it is mga... Mahirap nang makuha Ang ulit. threshold is mga 106 lang, baka hanggang doon lang makukuha nyo, if at all. Pero ano nangyari, lumampas pa kaysa sa boto Well, ng... we have to admit, no, even during the time na magbobotohan, parang medyo ano ka rin, kinakabahan ka rin, baka kulang eh. Pero nagbago lahat yan nung second hearing, nung naglabasan na yung AMLAC. So doon medyo... Doon na ano ulit. Yung SALN, AMLAC, tapos yung SEC, tapos biglang nandoon doon pa yung mahiwagang box na Naku, hindi... oo, yung box na yan. Siya yung naging famous siya, nagkaroon siya ng meme, alam mo ano? Di wow. So yun ang isa sa mga tingin namin turning point dito sa dito sa Committee on Justice. Even mga congressmen sa galing Mindanao. Yeah. Hindi lang sa Mindanao kasi nung Hindi, pero yun ang mas yes, sabi teritoryo nila. ni VP. Parang ang hirap na ipaliwanag paano ka magnuno. Ay, pero question lang to, kung alam mo, Joel, did you ever ask a congressman from Mindanao, without names, why did they vote for the impeachment of VP Sara? Now, Ito, isa sa mga dahilan nila na parang mabigat mahirap din, 'di ba? Pero paano mo ipaliliwanag yung no vote mo? Dahil dun sa mga lumabas Ang na lumabas nung mga na nung- AMLAC na And I think transactions, maski dun sa mga reports. ibang mga mga ibang mga dating parang cynical o yung mga medyo nag-aalangan na wala naman yan parang ganoon Pero nung naglabas na yung mga numero, nagbago. May isa nga akong congressman na nakausap dati nung kampanya, talagang nahirapan siya, inaano siya ng mga constituents niya. Pero nung after what happened dito sa Committee on Justice sa second hearing, parang sinasabi, parang madami na ngayon ng parang namulatan. talaga? Gustong sigurong makita nga kung ano ba yung... Yes. Kasi Gusto syempre rin ng dun sa paliwanag, gusto rin nilang- hearings because Alam mo, wala Kong tayong ganun. Joel? Wala Which tayong one? ganun because ngayon, because of the new Supreme Court decision na sabi dapat may House Justice Committee hearing, ilalatag yung mga ebidensya in furtherance of due process. Tayo nung panahon ni Corona impeachment, kasi tayo yung Express lane. tayo. Diretso sa, we got the 2/3? One-third. One-third of the House. Express lane, diretso ka agad sa Senate. Pero I think that made the difference. Yes. No? Kasi like yung pinoint out po kanina EL na nung nagsimula yung impeachment nung 2012, the public was against it. Kasi they did not have
kumbaga hindi pa nila alam kung ano Lack nasa of likod information. nung pinto. Tama Correct. yun, tama Lack yun. of information. And I think what really made it different this time, no, Kong Joel, yun nga after nung second hearing nyo, and because the committee was very careful, 'di ba, na ano to ha, hindi pwede yung probing questions. Parang paulit-ulit na nun si Kong Si Jinky na Kong no Jinky. probing questions, no, o probing na yan, Lahat- hindi pwede. Actually, lahat kami nasita. Oo, 'di ba? So parang nagkaroon ng idea yung mga nanonood, pero hindi namin alam exactly kung ano yung nakikita niyong lahat, 'di ba? So it makes you want to, sige, alamin natin kung ano yung nandyan. Tayo at that time, hindi namin alam kung ano yung pruweba. Alam natin may salin daw, pero we didn't know na, di ba? Kasi hindi accessible Hindi yung mga accessible salin ang ng mga panahon salin na ng yun. ng judiciary. So talagang, we were in the dark. In fact, parang feeling nga, parang may hirapan to. So, hindi tulad ninyo ngayon, na you had the benefit na ipakita na. Yan ang hindi natin inakala that was the good part of the decision of Justice Marvick Leonen. Di ba? He was roundly condemned because of his decision. Pero it turns out it was good for the House Tawagin Justice na lang Committee. natin siyang unexpected silver lining. Huwag na nating, feeling ko hindi naman niya inintend yung ganun. Hindi naman. Kasi nga, pero nga, na lalong gumanda. Oo, It turns out, oo. nahirapan ngayon ang sila. Or it was VP because Sara. the handling of the Committee of Justice. Diba? I mean, let's By give the book. credit. Let's give credit there. That In fairness, no, na it was yung chairman namin maganda yung pagkakahandle niya, and in fairness to the members of the committee, wala naman naging pasaway. So lahat naman talaga pagka medyo As in talagang matino. pagka medyo na anuhan ka, na pinahan ka ni Ni Coach- Chair Jinky, talagang ano rin naman. Akala ko nga Even kung siya, joke, no? Kung Laila, na ano sila, napinahan pa niya. napipinahan din Kasi sila. akala ko si Benny Abante, aanma pa di ba? Oo, di ba? Oo. So talagang ano rin naman, yung discipline din, di ba, ng lahat ng mga members. Na maganda rin naman yung naging ano. Oo, maganda. And even rin. yung mga those who are supportive na din naman kay VP Sara, pagka naanuhan sila, ano rin naman, in fairness to them, sa mga miyembro, whether kung saan ka man, kung ano man Oo. yung Kung ano man yung type mo nung hearing type mo na nung yun. hearing na Oo, yun, oo. lahat naman sumusunod. So, I had the breakfast with Senator Frank Dillon the other day. Napag-usapan namin kung sakaling yung numbers will, kasi right now, some of the senators are also looking at yung view na hindi siguro dapat 24. Kasi nga, may sinabi si Senator, hi Frank, hi boss. So, may sinabi siya sa akin na, statutory construction to, and you cannot, statutory construction cannot lead to a conclusion of the absurd. That will lead to absurdity. Yes. Kasi parang sinabi niya, example is 10 na wala sa bansa, kunyari. No, I think Yun I wanted to raise that point also. Na kasi kung babasahin mo na all, yun yung ini-insist kasi ng some quarters. Hindi, all means simple. Lahat. 24. 'Di ba? Pero yun nga, it cannot lead to the absurd. And I think that's mostly what you and Manong Frank discussed na paano kung yung isang partisan na block nag-decide sila na 10 silang umalis, 'di ba? Pero does that mean that you will hold up the voting because they voluntarily remove themselves from Right, the plenary? right, oo. Like si Senator Bato, Mm. voluntary yan ha. Voluntary yung flight niya. Wala namang Correct. namilit sa kanyang magtago or tumakbo ng very, very mabilis. Pero, I mean, ano yan, kumbaga sa kanya, choice pa rin niya yun. Choice niyang tumakbo, choice niyang magstay. So, do we let something like that? Na-hijack ka. Oo, diba? On the other hand, ang kiniklaim rin naman ng mga in favor of dapat 24 is, kung ako yung gobyerno, kakasuhan ko lahat yun ng plunder. Against lowering the denominator of 24. Di ba? Parang yun ang isang argument din nila. So, pero, mas kasi kung talagang wala sila ron, beyond the coercive power nga ng sabi ng
Ng Supreme Court. Avellino versus Cuenco na if you're beyond the coercive power of the Senate, wala ka na, you cannot be counted as Tsaka siguro nung ginawa yung Constitution, specifically dito, di ba? That was more than 30 years ago na, almost 40 years na. Di ba? Hindi naman na-anticipate ng mga framers na mangyayari yung ganito. Because at that time, parang medyo far-fetched di ba? Yung mga ganitong sitwasyon di ba? Hindi, totoo yan because I was teaching constitutional law before I joined government. Talagang, and if you read the Constitutional Commission, the transcript of the Constitution, The deliberations. maliit deliberations. Ang liit ang kunti ng diskusyon sa impeachment. Wala yung mga ganitong senaryo na nangyayari ngayon. Basta taken for granted, 24. Ganun lang. So talagang, they never anticipated a situation that's before us na maraming senador na magkakaroon ng kaso. Maraming Diba? maraming mga pagbabago, maraming mga nangyayari, no? So talagang nakikita rin natin na kasi ano ba talaga ang purpose netong impeachment, 'di ba? Siyempre ito titignan mo yung very powerful lang ang subject sa impeachment. Maliit na listahan yan. Maliit lang. Napakaikling listahan. And in fact, dun sa maliit na listahan na yun, dalawa lang ang elective official. Yes. The President and the Vice. Not even senators, not even Senate President, not even Speaker of the House. Kung hindi, President lang at saka Vice. Tsaka yung mga very powerful Supreme Court Justices, Ombudsman, The Constitutional Commission, Heads of diba? Constitutional So talagang Commission. very limited lang. Ibig sabihin, ito Elite yung listahan elite, yan. pang makakapangyarihan Oo, lang talaga. correct. Kaya nga, ang tinitignan kasi dito yung conduct mo eh. Yes. Kaya nga nung dinescribe ito dun sa libro ni Justice Cruz, Isagani Cruz, ang sabi nila, impeachment is a method of national inquest into the conduct of public men. Pasensya na, Father Bernas kami. Ay, sagani. Hindi, Diba? pero So, kasi, para dun maganda sa yung- mga, maganda yung maganda description. yung sinabi niya. Kasi, just to add na, again, maikli ang listahan. Pero may dahilan. Kung May bakit dahilan. maikli ang listahan. Dahil, malawak ang kapangyarihan na hawak nitong mga taong to. Yes. Kasi, Hopefully for accountability and public good, Yes. diba? Tsaka, hindi lang accountability. Ang tinitignan dito yung conduct nga eh. Yes. So, how do you observe your conduct while you are in the position? Sabi nga nila, di ba? Para makita mo ang ugali ng tao, bigyan mo ng kapangyarihan. Oo. Pero it's also meant to protect them kasi. Yes. Diba? Because they wield that power. It's also meant to protect them. The process of impeachment, while political, it's a much harder process. Diba? Kumbaga, mataas yung tatalunin mo para makapunta ko dun sa impeachment. Yes. Also, to protect these people from harassment, from persecution, etc. Mataas yung bar. From barrage of cases. Yes. Diba? One of the things that we discussed with Senator Drilon was kailan pwedeng i-file sa CAS ang case of let's say 14 ba siya, 15 ba siya, or 16 siya. Just in case nagboto ang mga senador and they believe, kasi majority vote lang naman yan pag on the motion, kung anong boto, ano ang denominator na bibilangin. Magandang question yan. Ang sabi ni Senator Drilon, very interesting, is you only bring it to the Supreme Court once after the voting. Because Kasi justiciable issue. yes, before that, Yes. Supreme Court will not Cannot, issue an oo. parang advisory opinion. Walang legal opinion ng Hindi Supreme nagbibigay Court. ng Oo. legal advisory opinion ng Supreme Court. So, pag nagboto raw yan, aakyat daw sa Supreme Court. So somebody has to cross the Rubicon. Yeah. In short. Unless 16 makukuha mo. 16, 17. Or Yung more. wala ka Yun, na yung pag-uusapan walang problema. doon. Oo. Kaya nga ang target ngayon is 16. Is really 16 na tayo, di ba? Pero kung Joel, just on the development this week, no, curious ako. Kasi syempre, sabihin na nating, sige, hindi na ako magiging diplomatic, yung DDS block sa Senate, di ba? Ang abogado dyan, yung magkapatid na Cayetano, at si Senator Marcoleta. May na-miss ba? Alan. Yung Ano nga pala? magkapatid na ikaw naman, grabe, ginawa mo naman. So, tatlo sila. So, because of this development, merong yung mga partisan, syempre, ni Senator Marcoleta, sinasabi na, apart from boto kasi yan for acquittal, kaya ganito yung ginagawa sa kanya, but for the actual trial proper,
alam nating isa siya doon sa mga may kakayahang humarang kapag nag-present kayo ng witness, ng evidence. Kumbaga, we've seen it in hearings, di ba? Magaling siyang mang-block or mag-grandstand, sabihin na natin. Does this factor into your preparations going into next Well, week? hindi namin kasi tinitignan yan eh. Basta't kami, focus lang tayo. So, although of course, we anticipate the numerous objection na gagawin ng defense. Numerous talaga yung Sigurado yan, objections. talagang Handa barrage of, sila. barrage of Oo. objection ang gagawin niya. Baka huminga ka pa lang, ay object na sila. Hindi ka pa nagsasalita, ino-objectan ka na, di ba? Pero, sige po. Hindi, go ahead. Pero, siyempre, hindi mo rin naman maaalis na may mga senador. But, kami kasi ako, at the end of the day, kasi yung mga senador natin, medyo sensitive din sila sa mga opinion ng tao. Unlike, siyempre, yung mga defense, talagang ano yan, is attack. Di ba? Yung mga defense lawyer, di ba? Pero siyempre, ako, naniniwala ako, at the end of the day, yung mga good senators natin, makikinig pa rin yan sa opinion ng mga tao. Kaya malaking bagay ito, yung ganito, tsaka yung mga... Paano ang procedure dito? Let me ask both of you. Let's say, kunyari, si defense, nag-object. Who makes the ruling? The presiding officer? And, or paano? Or ibabato niya sa ano? Sa floor. Sa Pero- floor. Oo. Tapos, simple majority. Pero hindi. Pero kunyari, if nag-rule ang presiding officer May and the nag-object. judges ayaw, Pwedeng iba to. ibabato Oo. ka agad yun? Division. Automatic Put to yan? a Parang vote. ano yan? Division ka agad? Division of the House. Parang ganun. So let's say kunyari, ikaw ang presiding officer, I objected, and you rule against me. If the senator, can he ask for a recall, or if the senator judges ay hindi agree? Yung senator judges, ang alam kong nagmo-move to put it to a vote. It's not the council eh. So Kasi I remember in 2012, pero sa bagay, no, si former Senate President JPE ang presiding officer noon. So at that time, Nakikinig- very rare. Ganito kasi yan. Yung ngayon kasi, hindi natin parang inamend Yung nila rules eh. Yung rules eh. Oo. Before, ang presiding officer, automatic eh. Well, no question. Pag presidente ang subject ng impeachment, Chief Chief Justice. Justice. Okay. But before, ang nasa rule kasi ng Senate, other than the President, yung Senate President Right. ang magiging presiding Right. officer. Yes. But during the last session ng Senate, they amended the rules. So, ngayon, yung magiging presiding officer is not necessarily the Senate, Senate President. So, pagbubotohan nila. So, I do not know kung meron pang ibang mga rules doon na babaguhin sila. Oh, this is true. So, titignan natin Pero ngayon so hindi, kung meron silang sure na ba ilalabas. si Sherwin ang presiding? Hindi pa natin alam. Baka mamaya magbotohan sila sa ano pa? Sa Monday pa. Monday kasi... Although, dun sa pre-trial order, ang nakapirmang presiding si Sherwin. officer, Sherwin. si SP Yes, Sherwin. SP Sherwin Oo. ba? So interesting yun kasi kung ibabato ng presiding officer or may senator judge magdi-disagree, so it's a question of majority. Lamang yun ang Sherwin block. Majority ang... Ngayon, simple majority lang naman Kaya yan. nga. Although nagkaroon ng ng medyo, hindi pala medyo, may backlash nung nag-float yung idea na si Senator Cheese Escudero ang maging presiding officer and not the Senate President. Medyo nagkaroon ng hindi maganda ang reaction ng publiko at saka ng mga CSO. Pero because Doon he's sa- a lawyer, ang ano lang is, nagtataka ko, ba't hindi si Kiko? Well, that's also a question. Kung But- ayaw nila kay oo. Cheese, kung gusto nila abogado, there's Kiko. Although si Barry naman, ayaw ni Barry na hindi kailangan abogado sa kanya. So kasi, Oo. I agree ako kay Barry doon kasi hindi naman we don't need to be very legalistic in the trial. Well, Diba? tama kayo. Kasi yung rules of court naman is merely suppletory. correct. Meaning So- pwede nilang i-ignore pag ayaw nila. Yun lang naman ang ibig sabihin Yun lang nun. naman ang ibig Oo, sabihin nun. correct. Alam mo, ang pinaka-importante kasi dito is may pakita yung ebidensya. Yes. Diba? Kasi kung masyado tayong
legalist o masyado tayong technical, 'di ba? Kagaya dun sa mga court procedure. Yes. Ang at the end of the day, well, while we understand no na may right yung ating vice president, 'di ba? Pero what about the right din ng mga Of the kababayan people to natin? know. Yes. Oo. Kasi ang impeachment is national inquest. Ibig sabihin, ang tinitignan dito, ang sinusuri dito yung conduct ng public official. Mhm. 'Di ba? So kumbaga nakatingin lahat. Nakatingin tayo lahat 'di ba? And in fact, kung ano man yung maging ending nung impeachment at as it had happened in previous ones, nagkakaroon pa rin naman ng criminal cases after, Yes. if warranted, Mm. 'di ba? And that is the legalistic procedure Yes. with the, for lack of a better word.